balita. Ito po ang pahayag ni Auntie Claire. Okay, Lakasan natin ng konti, baka hindi nyo marinig. okay, ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo Okay, paulit-ulit daw na kasinungalingan na naglalagay sa atin sa kumunoy. O at least may pag-amin siya na tayo po ay nalalagay na po sa kumunoy. Nasa kumunoy na po tayo, sabi ni Auntie Claire. Kaya lang, ang sinisisi niya po, yung paulit-ulit na kasinungalingan daw ni BP Sara. Tuloy lang natin ha, konti lang po to. Paalala po natin, 1,800 po tayo na nanonood, 359 lang po ang nag-likes. Nakalimutan nyo lang po mag-likes. Paki-likes lang po. ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Okay. So dalawa po yung sinasabi niya, no? Yung presidente po ay patuloy na nagtatrabaho, samantalang yung pangalawang pangulo patuloy na naninira. Okay. Tignan po natin. Kung patuloy po nagtatrabaho ang pangulo, alam niyo po, ako po naniniwala. Nabasa lang ako na comment. Ako po ay naniniwala, no? Hindi po lahat ng pagtatrabaho, kahit po pagod ka, kahit hindi ka natutulog, yung mga description na talagang ay epektibo. No? Hindi po lahat ng pagpapagod ay epektibo po. Lalo na kung ikaw po ay mataas ang yung tungkulin. Halimbawa, ito, inahalimbawa ko po to ha. Kasi ito ay karanasan ko. Halimbawa, principal ka ng isang eskwelahan. Umaga pa lang, madaling araw pa lang, nagwalis ka na sa buong campus. Puta, alas 7 pa lang, alas 5 ng umaga, dumating ka sa eskwelahan. Ang sipag mo. Ikaw ang nagwalis sa buong campus kahit meron namang janitor. Pagod ka na, alas 7 pa lang. Dahil napagod ka at hindi ka naman mamalakas dahil may edad ka na. Wala po nagiging principal na bata eh. Karamihan ng principal may edad na, di ba? Wala kayong narinig na principal, ang bata pa. May edad ka na, nagwalis ka, masipag ka nun. Nagwalis ka sa buong campus, 2 oras, ang sipag naman ng principal na to. Pero hindi ka po binabayaran ng pamahalaan para magwalis. Nakuha niyo po? Minsan po, may mga kasipagan na sayang lang. May kakilala po ako niyan eh. Tama naman po. May kakilala po ako na talagang ang sipag, ikot ng ikot, ikot ng ikot, punta ng punta kung saan saan, kaway ng kaway, kahit walang kinakawayan. Pag may nag-imbita sa kanya, kahit sino nag-iimbita sa ibang bansa, punta naman siya. Nakakapagod po talaga eh. Pupunta po siya sa isang lugar para ituro yung kanal. Pupunta po sa isang probinsya para ituro po yung turo ng turo. Ituro yung ginagawang kalsada. Pero ang tanong, yung pagpapagod mo ba, epektibo ka ba? Dahil sa ginagawa mo. Samantala, yung kanyang buong kabinete, mga tauhan niya, kanya-kanyang racket, kanya-kanyang, wala siyang direksyon.
Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang trabaho mo ay presidente ng Pilipinas, magbigay ka ng mitingin mo lahat ng mga cabinet official. Magbigay ka na sa kanila ng mga guidance kung anong gagawin. Mag-usap kayo. Kahit nasa Malacanang ka lang, patawag mo lahat ng mga cabinet official mo. Mag-report sila sa'yo. Bigyan mo sila ng guidance kung anong gagawin. Mas sabihin na natin na nakaupo ka lang sa Malacanang pero mas may nagagawa ka kaysa yung ikot ka ng ikot, kapirasong tatlong dipa lang po ng kalsada na pinagawa. Pupuntahan mo pa para ituro. Ituturo mo pa yung kalsada. Anak ng tinapay, walang silbi yan. Tama ba na napapagod? Nakakapagod po talaga yun. Nakakapagod po bumiyahe. Oh. Pero hindi po sapat yan. Hindi ka hinalal. Tandaan mo, bakit ba ako hinalal? Para magbigay ako ng direksyon. Para lutasin ko yung malalaking problema. Putya, pupunta ka sa lugar. Pupunta ka sa Naga City. Magtukoy na tayo. Punta ka sa Naga City. Ituturo mo. Sabay kayo ng mayor. Ituturo mo yung creek. Turo sa creek. Punta ka ng Baguio. Ituturo mo yung nag-landslide. Ituturo mo. Pupunta ka rin sa, hindi ko na alam kung saan yung lugar na 3 depa lang. Hindi po nagpagawa ng kalsada. Nirepair yung kalsada, 3 depa ang haba. Tinuro lang para sa photo ops. Nakakapagod pero walang silbi. Yun yung point doon, Auntie Claire. Yan yung hindi nyo nauunawaan eh. Bilang leader, dapat quality ang tinatrabaho nyo. Ikot talaga ng ikot. Tama, pwedeng masipag ang dating mo. Pero ano po silbi ng pagtuturo mo ng mga 3 hakbang lang eh. Hindi po lahat ng pagod. Di ba? Kung ikaw po ay isang ano tawag doon? Halimbawa po, namamahala ka. Tatlong higanteng mga anong tawag diyan? Mga building. Ang ikaw ang namumuno. 3 higanteng building ang pinatatayo mo. Ikaw ang project engineer, kung ano man ang tawag diyan. Nakakapagod po kung maghahalo ka ng semento. Pero bakit mo gagawin yun? Maghalo ka ng semento, pagod ka. Pero hindi ka binabayaran para maghalo ng semento eh. Ang laki ng binabayad sa'yo bilang project engineer eh. Tamang mas nakakapagod yung maghalo ng semento. Pero hindi ka binayaran ng kumpanya mo para maghalo ka ng semento. Photo ops lang yan. Tignan nyo si Tatay Digong. Meeting. Nakikita po natin, di ba? Pinapakita niya pa. Anong tawag natin yung gikan ng masa? Hindi gikan ng masa yun nun eh. Talk to the people. Anong pangalan nun? May programa siya nun na tuwing linggo. Tuwing isang beses sa linggo. Mini-meeting niya. Halimbawa ngayong araw na to, nakasalang DepEd. O, sige, kwento ka. Ano man nagawa niyo sa DepEd? 2 po yun na nauunawaan ni Tatay Digong yung ginagawa mo, nakakapagbigay siya ng direksyon. Nakikita pa ng tao kung anong ginagawa ng DepEd. Ang ganda eh. Talk to the people. Oh. Kitang-kita po. Hindi ka nakaupo ka lang sa Malacanang pero nakita nyo naman effective yun. Putya, ikot ka nga ng ikot. Tama si Auntie Claire. Kung i-describe mo, pagod, hindi na nakakatulog. Pupuntahan mo yun, yung kalsadang tatlong dipa lang eh. Ituturo mo. Pupunta ka sa Naga para ituro mo yung
Yung creek. Okay, punta po tayo rito sa iba pa. Kaya, Auntie Claire, yung sinasabi mo lumulubog tayo sa Kumunoy, correct, pero hindi yan kagagawa ni BP Sara. Sinasabi mo, yung Vice President natin wala nang ginawa kundi tumira ng tumira. Wala nang ginawa kundi umatake ng umatake, manira ng manira. Natural, ganyan talaga trabaho ng oposisyon. Hindi katulad ng oposisyon na nagsasabi oposisyon kami pero puri lang ng puri. Hindi nga bumabanat. Kung wala pong bibira sa administrasyon, lahat pupurihin. Walang tigil sa pagnanakaw yung mga yan. Kahit papano po, yung mga pamumuna po ng mga tao sa mga magnanakaw, napipigilan po. Nahihiya naman ng konti. Kung walang magsasalita ng laban sa pagnanakaw, puta, nakaw, mayat maya nakaw, wala nang pakialam yung mga yan.